Magandang oras mga kababayan, mga kagulinboy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung iiyak daw dito ang China dahil nga sa hindi na sila nag-export ng kanilang rare elements. Ito yung klaseng elemento ng minerals na ginagamit halos sa lahat ng industriya ng Amerika. Kaya hindi na sila nag-export sa Amerika. Ang ginawa ngayon ng Amerika ay naghanap ng sariling source ng rare elements sa lupain sa kalupaan ng Amerika. Ngayon ay nakatakbo, nakakita ang Amerika, nakadiskubre at napakarami at madaling hanapin dahil nasa mababaw lang na parte ng ating earth crust. Kaya ito, iiyak ang China. Narito ang discovery ng rare elements sa Amerika, courtesy sa atin ng isang vlogger sa labas ng bansa. And it's one of 7 rare earth elements which China this year has restricted the export of. Most people walk past a polluted creek without thinking twice. But in parts of the United States, scientists found something inside that dirty water that changed everything. With shovels in the ground, Ramaco opens the first new rare earth mine in the United States in over 70 years. Beneath Ayan, the orange so- stains and sharp smell, Ito mga kababayan, no? Ang pangalan pala ng nakadiscovery na kumpanya ay Pramico. At 70 years ago, ang last na research ng Amerika sa paghanap ng rare elements sa kalupaan ng Amerika. Pero wala silang nakita, 70 years ang nakalipas. Pero ngayon ay ito, biniyayaan ng Diyos, binigyan ng Diyos dahil sa hindi nag-export ang China. Akala kasi ng China na kapag hindi na sila mag-export sa Amerika, ay iiyak ang Amerika, iiyak si Donald Trump kung hindi sila mag-export nitong rare elements. By the way, ang ibang rare elements na marami ay nasa Ukraine. Kaya tumutulong ang Amerika sa Ukraine. Pagkatapos ng giyera na yan, Amerika pa rin ang magmimina ng rare elements na nasa Ukraine. Yan din ang sadya ng Russia kung bakit pilit na inaagaw ng Russia ang mga teritoryo ng Ukraine dahil sa rare elements. Ang mga rare elements na yan, ginagamit yan sa mga jet fighter, sa mga makina, sa mga automobil, sa mga cellphone, lahat-lahat na. Ginagamit kaya nga tinatawag na rare elements kasi applicable siya sa industry. Kaya marami niya ng China pero ngayon ay hindi nakukuha ang Amerika sa kanila dahil ito nga napakalaking lupain ng Virginia, di ba? Yung West Virginia ang napakalaking ano diyan, mga kalupaan na walang nakatira kaya pwedeng miminahin yan ng Amerika. Ngayon iiyak ang China niyan. Iiyak dahil sa ang Amerika ang pinakamalaking consumer nila na bumibili sa kanila nitong rare elements. Kaya kung wala na ang Amerika, of course, mawawalan sila ng sales, di ba? At bilyones dolyares ang sales nila taon-taon sa rare elements papuntang Amerika. Ngayon sinayang nila yan. Sinayang nila kaya iiyak sila dyan. Bakit kasi nagtapang-tapangan pa yung mukhang teddy bear dyan na si Jinping? Mga kababayan, di ba? Okay, patuloy tayo dito sa discovery ng rare elements sa lupain ng Amerika. beneath the orange stains and sharp smell, they discovered rare earth metals. And here they're drilling for the first time in a decade, going deep to learn more about the rare earths and critical minerals down below. The same metals that power electric cars, smartphones, and advanced weapons. And China, the country that controls most of the world's rare earth supply, isn't happy about it. It's quite different from the other rare earth element mine that this is in soft rock, it's shallow, it's easy to access, and the volume of it is simply gigantic. And we will sell it to domestic customers. And that will be our answer to China. Ayan, so that will be the answer to China. Domestic customers lang nila. Ibig sabihin, ang pagbintahan nitong Pramico na kumpanya ay tanging Amerika lamang, domestic lamang, sa kanila lang yan. Sila yung gagamit at hindi rin sila mag-export dahil nga hindi na nag-export sa kanila ang China kaya hindi nag-import pala kaya hindi na sila mag-export kasi baka kukulangin pa, di ba? Kasi bagong mina lang. Kaya
itong tinatawag na rare elements, palagay ko mga ka-Golden Boy, mga kababayan, ay marami ito sa Pilipinas. Dahil ba yung sinabi niya na yung mga river daw na dinadaanan ng mga mina na iniwan na, marami yan dito sa Surigao del Sur. Mga mining na iniwan na at ang mga creek ay nag-amoy kalawang at nagkulay orange. Yun talaga yung nangyari dito ng magmina ang malalaking kumpanya sa Surigao del Sur. At nang iniwan nila ay ganyan ang nangyayari. Parang walang nabubuhay na creature sa creek o river dahil nga sa metallic talaga. Ang pagdaloy ng tubig ay may kasamang mga nakakalason na klaseng metal na hindi mabubuhay ang mga nilalang sa creek katulad ng mga maliliit na isda at iba pang hayop. Ay sa palagay ko marami ito sa Pilipinas ang rare elements. Wala nga lang naghanap dito, pero marami dito. Kasi ano pala yan, parang byproducts ng mina. Kapag mayroong mina na malakihan, ay pwedeng magagawa ang proseso ng pagmimina ay magagawa ng rare elements. Kasi yun pala, di ba, maya-maya ay i-explain yan dyan sa video kung paano nagpo-form itong mga rare elements na ito. Kaya itong mga sapa natin na mabaho and then parang kalawangin, tapos walang nabubuhay na mga creatures or mga isda, ito pala yung sinyalis na mayroong rare elements sa ilalim ng lupa. Kaya pag meron tayo niyan, rare elements, mayaman tayo, sa palagay ko meron Okay, patuloy tayo dito sa ating video tungkol sa rare elements na nadiskubre ngayon sa Amerika. The shocking discovery inside U.S. rivers. If you had walked along Deckers Creek in northern West Virginia some years ago, the water would not have looked like a place anyone would fish or swim. Ayan. Locals remember stretches of the creek running a harsh orange color, with rocks stained red and brown, and a sharp metal smell hanging in the air. Ayan, nakita nyo yan, mga kababayan. Masansang daw parang amoy kalawang and then orange yung tubig. Marami yan dito sa atin, di ba? Kasi highly mineralized ang kalupaan ng Pilipinas. Lalo na dito sa amin, sa Surigao del Sur. Ay napakarami siguro niyan. Wala nga lang naghanap ng rare earth minerals dito. Ang hinahanap kasi dito ay ginto Ginto, tsaka silver, tsaka nickel, tsaka chromite. Pero walang nagmimina ng rare earth mineral. Sa palagay ko marami Kasi kapag, kapag may nagmimina sa unahan, yung mga dumadaloy pala na tubig galing sa minahan, yun ang makakatulong sa pagbuo nitong rare earth minerals. Kasi merong mga reaction pala dyan, yung mga acid at kung ano-anong mga reaction na tanging scientist lamang makapag-explain yan kung paano nabuo ang rare earth elements na yan. Which is, yan ngayon ang pinakamabintang elemento sa buong mundo dahil ginagamit sa computer, sa cellphone, sa jet fighters, even sa mga baril. Ginagamit pala yan sa lahat ng industry. Automobile, sa pintura. Grabe. Sayang, no? Dapat sa Pilipinas meron tayong Department of Science na maghahanap ng ganyang klaseng rare earth elements dahil nga sa napakademand nito sa Amerika. At hindi lang Amerika, lahat ng industrialized country ay bumibili niyan. Mas mahal pa yan sa nickel. Yung nickel ay napakamura Marami tayong nickel dito. Mura. Mahal pa yan sa silver. Kaya rare earth elements, sa palagay ko meron tayo niyan sa Pilipinas. Okay, balik tayo sa video. The purpose of this is to take the untreated mine water. The water will have a higher pH. Ayan. When the water comes right out of the mine into the creek, it's very acidic. People called parts of it a cesspool, not a stream. Fish were gone and insects were scarce. That strange color was the first clue that something powerful was happening in the water.
The problem came from abandoned coal mines up in the hills. When mining companies cut tunnels into the rock and later walked away, they left behind long walls of broken stone filled with a shiny mineral called pyrite. Ayan. Pyrite is often called fool's gold because it looks like gold. Ayan, so kapag maraming pyrites na, di ba sa mga mina ay nasa ibabaw yan ng ginto, di ba, nasa ibabaw na parte, yung mga false gold na yan, napakaraming pyrites dito sa atin, di ba? Magbiyak ka lang ng bato, ang daming pyrites na laman eh. Kukuha ka lang ng lupa, isang pala, daming pyrites. Kaya isa sa mga isa sa mga components niyang pagbuo ng kalikasan nitong rare earth minerals. Kaya nga tinatawag na rare kasi hindi marami, minsan lang. Rare earth minerals, isa pala dyan na sangkap ay ang pyrites. At yung acidity na galing sa mina, yung mga toxic acid. Grabe na yan, no? Mga kababayan, kailangan ng lugar ay mayroong mina. Kung ganun. So, dito sa, di ba sa Benguet, ang daming dyan, ni mina, di ba? Sa Apayao. Mga mina ni Marcos dyan, marami noon eh. Dito sa amin, sa Surigao, Norte at Sur, meron ding napakaraming mina sa kabundukan. At ganyan ang nangyayari sa mga sapa, nagiging orange, amoy kalawang, walang nabubuhay na hayop tubig. Dahil toxic na yung tubig eh. At orange na nga, tama yung sinabi nila, orange na yung kulay ng creek o river. Kaya tamang-tama talaga. Sana ay merong maghanap ng rare earth minerals dito sa atin, kasi yan ang trend ngayon, hindi na chromite, hindi na silver, hindi na ginto. Rare earth minerals ginagamit sa eroplano at mga missiles. Lahat ng industrial products ginagamitan yan. Okay, balik tayo sa video. But has no real value by itself. When rainwater and air hit that pyrite over time, a slow reaction starts. The mineral turns into a kind of acid. That acid then eats into the surrounding rock and drags metals out with it. The result is a rusty, acidic water called acid mine drainage that pours out of old mine entrances and seeps straight into nearby creeks and rivers. Acid mine drainage does not just make the water look ugly. It makes the stream hard or even impossible to live in. Even after mines shut down, the drainage can keep flowing for decades because water keeps moving through the old tunnels and waste piles. For years, acid mine drainage in Appalachia was treated only as a curse. It ruined drinking water, corroded pipes, and dragged down property values along creeks that should have been local pride. Ayan, so ito yung dinudulot ng mina, di ba, na nasisira ang kalikasan. Sabi natin, yung tubig hindi na maiinom dahil ang tubig na dumadaloy galing sa mina ay napakaraming mercury. Dahil sa nagmimina nga ng ginto eh, kaya kailangan gumamit ng mercury. Yung proseso pala na yun na ilang taon na dumadalo yung tubig sa river o creek and then ma-mix together with the pyrites at ano pang ibang klaseng bato, hindi natin alam. Yan pala ay through the passage of time ay magiging, kaya pala mababaw lang itong na-discover nila sa West Virginia sa Amerika. Mababaw lang dahil malapit siya sa mina. Kaya dito sa Pilipinas, dahil ang dami nating kaminahan, di ba? So malamang na mayroong rare earth minerals, wala nga lang naghanap dito. Dahil sino bang bibili niyan, di ba? Wala tayong alam na bibili diyan. Yun pala, ang Amerika ay number 1 buyer ng rare earth minerals in bunches. Kailangan lang marami. Hindi yung paano-ano lang, di ba? Pa ganyan-ganyan lang, pakunti-kunti. Dapat in batches. Marami talaga. Tuni-tunilada, hindi lang tuni-tunilada. Talagang in batches. Yung marami talaga. Kaya ang China yumayaman dahil sa Amerika eh. Kasi ang Amerika ang number 1 buyer niyan. Rare earth minerals. Grabe. Itong sinabi ko kanina na bakit aagawin ng Russia ang Ukraine, yan ay dahil rich in rare earth minerals ang Ukraine.
Kapag natapos ang gera na yan, siguradong Amerika ang magmimina at Amerika pa rin ang number 1 producers of rare earth minerals in the near future. Alright, anong masasabi nyo dito mga ka-Golden Boy, mga kababayan? Meron nga bang rare earth minerals ang the Philippines, ang Pilipinas? Sa palagay ko, 99.9% meron. Meron tayo niyan kasi ang ating lupain ay pinagpala. Ang problema nga lang, ang daming buaya sa ating lupain. Okay, pag-comment na lang sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Love and peace.